Ano po ang New Testament judgment? Ito ba'y katulad ng understanding natin noon nung tayo ang mga Adventist pa na kailangan imbestigahan pa tayo, hindi pa na-blot out ang ating kasalanan, binibilang pa yung ating nililista pa yung ating gano'n ba nga ang sinasabi sa New Testament? So ito po mga kaibigan, sa umpisa pa lang ng ating programa, ibibigay ko lang po sa inyo ang summary kung paano po ang sistema ng judgment in the New Testament. Number one, the astonishing good news within the concept of judgment is that Christ endured our judgment. On the cross, he was condemned as a sinner, bearing full weight of our sins, past, present, and future, in a single decisive act. So sa madaling salita, ang concept ng judgment sa Bible, kung tutusin tapos na. Nahatulan na pala ang tao based sa judgment na nangyari sa cross. In fact, that is our destiny. Whatever happened on the cross and how we respond on what happened on the cross and how we treated it, no? How we take it, for how we apply it to our lives, it means something. Kasi po, sa madaling salita, ang judgment pala ay naganap na sa cross. Tinanggap na ni Kristo sa cross ang judgment ng Diyos sa kasalanan ng mundo. Kaya nga, ang sabi dito, ginuhitan ko, Christ endured our judgment. Yung judgment na para sa atin, dahil tayo makasalanan, and we don't deserve heaven because of our sinful nature, Christ took it upon himself in his body on the cross. Kaya po, ang concept ng judgment sa Bible, it is a good news within the concept of judgment. Bakit good news? Because it is Christ who endured our judgment. Supposed to be judgment natin yun. We're supposed to be the one who were nailed on the cross. But Jesus simply took it upon himself. On the cross, he was condemned as a sinner, bearing the full weight of our sins, past, present, and future, in a single decisive act. Yung Adventist kasi ako, ang akala ko noon, ang sins na binayaran lang ni Kristo, yung ating past. So, tapos na malinis ka na, so parang binigyan tayo ngayon ng opportunity ng probation. O ngayon, patunayan mo ngayon na iiwasan mo na yung kasalanan. Patunayan mo na ngayon na ikaw ay makakalaban sa kasalanan. Dahil yung past mo, malinis ka na. Pero hindi pala ganon. The concept of ang judgment, ang kasalanan na nadala ni Jesus Christ sa kanyang katawan sa cross, na nadala niya, it is our sin, the past, the present, and the future in a single decisive act. Kung bakit tapos na, erase. Hindi lang yung past mo. Mamaya, susayin natin ang Bible yan. Sinasummarize lang natin ngayon kung ano yung principle or teaching ng New Testament New Testament. Number two, at the cross, a radical exchange occurred. Our sins were judged in him, and his righteousness was imputed to us. Ito yung tinatawag ng mga theologians na there is a great exchange na nangyari sa cross. Great exchange, parang exchange gift. No? Sa cross, merong nangyaring exchange. Yung kasalanan natin na dapat tayo ang magsasuffer because we are the ones who committed sin and by nature of sinners, tinanggap ni Jesus Christ sa kanyang body sa cross. Kaya ang judgment na para sa atin, napunta kay Kristo, kay Jesus, by his death on the cross. At itong maganda, dalawa ang benefit, no? Hindi lang kinuha niya yung ating sins. Ang maganda nito, yung kanyang righteousness na kanya pong natamo. Right after he went through that pains and sufferings, the trials in his life, yung righteousness na yun, yung kanyang active obedience, ay
Yun naman niya, binigay niya sa atin. Kung tayo, ang kasalanan natin na ipasa sa Kanya, siya naman, yung Kanyang righteousness, ay Kanya naman ipinasa sa atin. Wow! Ang ganda na nangyari. And number 3, this is the gospel na tinatawag. The reality of God's judgment and grace that transform the sinners must be proclaimed to the world. Bakit siya tinawag na gospel? Kasi hindi lang tayo pinatawad at hindi lang binura ang record ng kasalanan sa ating buhay, hindi lang niya tayo nilinis sa ating kasalanan. Kaya tayo po sinuotan pa, kumbaga sa damit, sinuotan pa niya tayo ng malinis, sabi nga, the white robe or the linen robe of righteousness. Yung damit niyang maputi at kasimpuro ng kalinisan dahil sa righteousness, ibinihis naman niya sa atin. Nawala ng ating kasalanan, binihisan pa tayo ng righteousness. Hindi ba kayo matutuwa niya, mga kapatid, mga kaibigan? Kaya po yung tinatawag itong radical change. Ito yung tinatawag natin gospel. This is God's judgment and grace. So, ibig sabihin, Brother Toto, yun nangyari pala sa cross, may judgment ang naganap. At hindi tayo ang ginatulan, kundi ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, na nagdala ng ating kasalanan doon sa cross. Kaya nga naramdaman niya, di ba? Eli, Eli, lama sabachthani. Panginoon, Panginoon, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit niya sinigaw yun? Bakit niya sinabi yun? Yung iba, nag-aakala na pinabayaan talaga siya ng Ama. Pero ito po ay patalinhaga na pangungusap ng Panginoon. Gusto lamang niya sabihin sa atin na natanggap niya na sa kanyang katawan ang kasalanan ng tao sa buong mundo. Past, present, and future. Ganon kabigat yun, naramdaman niya ang bigat ng kasalanan, naramdaman niya ang judgment ng banal na Diyos sa kasalanan sa kanyang katawan. Ano pa naramdaman niya? Sabi nga, naramdaman niya na parang nahiwalay siya sa Diyos dahil sa bigat ng ating kasalanan. Kaya nga sabi ko nung ako'y merong ka-sharing na Muslim, sinabi sa akin isang kaibigan ko, Muslim, pinabayaan siya, ganun ba turo ng Bible? Sabi, hindi. Para sa amin, yung sigaw ni Jesus na Eli, lama sabachthani, ay good news. Magandang balita sa amin mga Kristiyano. Bakit? Sinasabi lang ng Panginoon na nadala niya at nagtagumpay siya. Na nadala niya ang bigat ng lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo, past, present, and future, sa kanyang katawan. Sa cross. Ito pong shinare ninyo ay talagang nakakabigay ng kaluwagan sa yun nga, pakiramdam at yung pamumuhay ng isang tao, na lalo na yung tinatawag ng heavily burdened. Kasi yung kanina nabanggit niyo, nag-cross sa mind ko yung kinakanta natin na because He lives, I can face tomorrow. So, doon pa lang, naka-align siya dyan sa good news kasi because He lives, I can face tomorrow. And sabi nga, life is worth a living. Di ba? Because He lives or because He reigns. So, iniisip ko yan, yan yung isa sa mga kanta na nagbigay sa akin ng, yun nga, palaisipan. Na sinasabi ko, kung kinakanta ko ito, bakit wala akong kasiguraduhan sa aking kaligtasan? Bakit ako takot na takot? Bakit ako nagbabantay palagi na one unconfessed sin could bar me from entering the kingdom of heaven? Parang ganun. So, habang kinakanta ko yun nga, dumating sa punto na may mga narinig ako at lalo na sa pagbabasa ng salita ng Diyos, na may blessed assurance pala ang Panginoon. At yung binanggit nyo kaninang past, present, and future, hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, hindi ko pa nagagawa, pinatawad na ng Panginoon yung kasalanan. Well, in the context, si Jesus Christ kasi, nung pinaliwanag sa akin, ay namatay siya in the past. So ako, ngayon, future pa ako eh. So, paano na-cover yung future? Namatay na si Jesus in the past, di ba? At saka nabayaran na yung kasalanan. So,
nagtugma ngayon yung kantang yun na because He lives, I can face tomorrow, which means yung nabanggit nyo nga na our sins were judged not on our behalf but on His. Na yung divine, sabi nyo nga, ako ang great exchange, the great divine exchange of position. Na si Kristo nga yung banal, ngunit siya yung umako ng ating mga kasalanan at gayon din yun ng ating mga yung kanyang kabanalan inilipat niya sa atin. Kaya nga doon naintindihan ko ano pala yung imputed yung sin at saka ano yung imputed yung righteousness. So dala-dala ko pala yung kasalanan na yun kasi ako'y pinanganak sa lahi ni Adan. Nung si Kristo ang pangalawang Adan ay napanganak dito sa mundo at nabuhay, namatay at nilibing at nabuhay muli. Yun pala yung kantang yun na because He lives. So doon sa tagumpay ng Panginoon, ang kabuhay niya sa after the third day, nakarelate ngayon ako na yun pala yun na dahil sa Kanya, I can face tomorrow kasi alam niyo, walang kasiguraduhan eh. Sabi nga, we do not know who holds the future. We do not know what the future holds. But we know now who holds the future. Kaya nga, I can face tomorrow. Kaya itong gospel ay biglang lumiwanag para sa akin kasi nga, talagang magandang balita. Hindi katulad nung dati na ang balita ay palaging, yung mga kasalanan natin, baka may nasabi ka, baka may naisip ka, baka nakatulog ka ng banal na araw na ito, baka mayroon kang nasaktan na tao. Sabi ko, kung babantayan ko lahat yon, ang ibig pala sabihin nun is sin consciousness. Kung babasahin natin ang turo ng Panginoong Hesukristo at lalo na yung mga ebanghelyo na galing sa kasulatan ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ay talagang right living is based on right believing. So nung time na yun, hindi ko mai-reconcile kasi mali pala yung pinaniniwalaan ko. Yung tagumpay na sinasabi nyo nga kanina, yun nga, yung God's judgment and grace. Hindi ko rin naintindihan kung ano yung grace eh. Yung pala, ang grace ay it does not I do not merit it kasi nga unmerited pala yun. Ibig sabihin nun na wala akong magagawa. Kahit anong gawin kong magdadabog pa ako dyan, hindi ko mababayaran yung halaga ng aking utang kasi the wages of sin is death. So, pagkapanganak ko pa lang dito sa mundong ito, nahatulan na ako. Kaya andun ako sa Juan 3:17-18, yung paliwanag nga that the world is already judged. Tama, no? Ay ini-emphasize natin yung judgment and grace. Now, hindi yung alam natin dati na kaya nakakatakot yung judgment na alam natin dati kasi judgment and law tayo eh. Judgment and law. Ibig sabihin, i-base na ng Diyos doon sa kanyang kautusan ang judgment na alam natin na hindi naman natin na perfect. Pero itong concept ng New Testament, judgment and grace, ibig lang sabihin nito, mas nangingibabaw ang biyaya ng Diyos, gumagawa ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Panginoon, para hindi nakakatakot ang judgment. So siguro may tatanong na ating mga viewers, pababasa yung pinaliwanag na ninyong concept kanina, yung big ideas na merong great exchange na nangyari, at ito ay nagkapalit si Jesus, naging makasalanan, tapos tayo naman na sumampalatay, naging righteous. Nandito po yan mga kaibigan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Diyan po nanggaling yung ating sinamarize kanina na New Testament concept ng judgment. Na si Jesus Christ, He was judged on the cross. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung sino man ay na kay Kristo, siyempre, sa pananampalataya yan. Yan lang naman ang paraan ng Panginoon para tayo makapasay kay Kristo. Who is anyone in Christ, he is a new creation. Papansin niyo mga kaibigan, yung sinabi rito, renew creation.
Renew creation, parang in-improve lang ugali mo. Parang, okay na, alisin mo to, improve ka lang, mag-improve, magpakabuti ka pa. Hindi. Walang ganong diwa ang concept ng Bible, kundi bagkus, kapag ang isa sumampalataya kay Kristo, siya ay tinuturing na bagong nilalang. Bagong nilalang. Kumbaga, Brother Toto, tayo nung tayo hindi pa namanampalataya at tumampalataya, lumapit tayo kay Kristo, bagong nilalang na tayo ngayon. Hindi na tayo yung dati na Brother Toto at Brother Ronald. New, hindi ka lang ni-renovate, kundi bago ka. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in God, Christ was reconciling the world to himself. Once pala ang tao, Brother Toto at mga kaibigan, ay ma-reconcile sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ma-reconcile tayo sa Diyos by means of Christ, in Christ, or through Christ. Ano po ang mangyayari sa atin? Ma-experience natin yung pagbabago na hindi kagaya ng dati, kundi bagong lang. At ang sabi dito, reconciliation po yon. Paano nagkaroon ng reconciliation? Anong sinasabi ng Bible? Sabi nitong scripture sa atin, how come na tayo po ay bagong creation, hindi renovated creation, kundi dahil sa bunga ito ng reconciliation. Kasi po, sabi nga dito, naka-underline, reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Sa iyo bang pananaw, ano ba ang kahulugan dito? Kaya ako in-underline to kasi gusto ko ma-emphasize sa ating mga viewer itong concept ng judgment sa New Testament. Pag na-reconcile ka, not counting their trespasses against them, ano ang kahulugan yan? Para sa akin po, reconciliation is being used in an accounting principle or accounting terminology. Na pagka ang libro ay balansyado, so kumbaga sa journal, ano yan, 0-0 balance. Kumbaga yung utang at yung bayarin at binayaran ay ano na yan, malinis na ang libro. So ang nakikita ko dito, marami pong mga kapatiran at mga kaibigan natin sa SDA, ang hindi po naiintindihan anong ibig sabihin ng bagong nilalang or new creation. Nung pinag-aralan ko ito at ayun nga yung mga na ituturo ninyo, na intindihan ko na ang new creation pala ay mula kay Adan na tayo ay pinanganak na makasalanan, ay yung sin problem na yun na nanggaling pa kay Adan, na resolve na yun ni Jesus Christ. Kaya nga yung ibig sabihin reconciliation, tayo'y pinanganak muli. Kaya nga yung John chapter 3 na unless a man be born again of water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. So ang ibig pala sabihin nito na no flesh on its own can enter the kingdom. Kaya nga flesh gives birth to flesh, which means mamamatay. But the spirit gives birth to life, di ba? Yung kaya nga the law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. So ibig sabihin nun na we are not only a physical being but we are a spiritual being as well. However, yung spirit natin, being human, patay na yun. Kasi nga there is that sin problem that separated us from God. Ito ngayon, word reconciliation is for God to say na I have reconciled myself to you, means yung demand ng yun nga, penalty of sin, which is death, has been satisfied and fully paid. Now, in accounting terms, sa libro ng Panginoon, ang ating utang, bayad na. However, sa mind ng mga tao, that's why it requires understanding of what Jesus did on the cross and what it means to be a new creation. Dapat ma-reconcile natin na God does not count any sin on our part anymore. Hindi, yung kumbaga, gusto ng Diyos magkaroon tayo ng renewing of the mind. Kaya nga sabi niya, in Christ,
God was reconciling the world to Himself. And then, ang kabuntot nun is not counting their sins or trespasses against them. Tignan nyo, yung ina-account. Ngayon, kung titingnan natin, ang investigative judgment is also an accounting system. You become accountable for all your sins since you were born to the time you die. So, if you still believe that doctrine, you are still doing your accounting on behalf of your performance. And therefore, anyone who believes in investigative judgment has not reconciled himself to God. Because to God, very clear that He has already not or is not counting our sin against us. Now, therefore, sabi ni Paul, hindi sila, tingin ko rin, Brother Toto, hindi rin sila, hindi angkop na tawagin silang new creation. Oo. Bakit? Kasi nagbibilang pa sila ng kasalanan. May account, nag-account pa sila eh. Na bawat gawa ko accountable to God, there is still a penalty and a punishment. At saka, tignan nyo, they take away the role of Christ on the cross by equating the act of confession or yung proclamation of asking God for forgiveness as the means to erase their sin. Kasi, tignan nyo, ang turo is one unconfessed sin will bar you from entering the kingdom yes, or heaven. So, ibig sabihin nun, ang trigger ng salvation or ng trigger ng forgiveness for a Seventh-day Adventist is hindi ko pa kasi nahihingi ng kapatawaran niya, kaya hindi pa ako pinapatawad ng Diyos. Whereas dito, sabi ng Diyos, hindi. I do not see your sins anymore. Kaya nga dito nakasulat, sa Hebrews nakasulat, that not counting their sin against them anymore. So in God's books, settled na ang account. But in man's book, kaya nga, if you believe, take note, it is a belief system. If you believe that you are still accounting your sins to God, then you are taking away or you are neglecting or making what Christ did on the cross in vain. Kasi sinasabi mo, hindi effective eh. So, yun yung aking pagkaintindi po. Tama naman yung Brother Toto kasi parang sa mga ganong reaction ng mga tao na parang lagi sila nag-iisip na nagkasala sila, hindi pa solved ang kanilang guilt, hindi pa sila na-reconcile sa Diyos kung ganon. Tama. Ang concept ng reconciliation kasi, you are at peace now with God. Reconcile siya na nga eh. Ba't pa nag-aalala? Ba't ka pa naman problema na baka hindi mo pa, meron ka pang hindi nagawa? Di ba? So, dalawang terms dito sa verse nito, ang tingin ko may problema yung ganong mga tao. Kasi, hindi ka pwedeng tawagin yung creation kung paulit-ulit na you are accounting for your sins. Samantalang yung sins mo, kasama na yan sa na-judge ng Panginoon sa Calvary 2,000 years ago. It was judged and nailed on the cross already. It was paid already. Kumbaga, nagbayad ka na ng utang mo sa isang tao. Ito, bayad na, fully paid na ha. Tapos nag-aalala ka pa rin. Bakit baka hindi pa ako bayad? Ang ganun, Brother Toto, nabayaran na niya ng buo yung kanyang inutang. Na-reconcile na siya, wala nang utang, pero utang pa rin eh. Ganyan ang nangyayari ngayon sa mga taong ganun. Actually, hindi nga tayo yung nagbayad eh. Ang nagbayad si Kristo eh. Exactly. So, ibig sabihin nun, hindi, kung iniisip natin na may utang pa tayo sa Diyos, kaya nga, pinapalitan natin yung act of sacrifice as the Lamb of God who took away the sin of the world, at nire-replace natin dun sa act of confession yung paghihingi ng pagkakapatawaran as the basis or the trigger for God to forgive us. Whereas ang linaw-linaw naman, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world, it was already done at the cross once and for all. Kasi pagka ganun, na gusto, hindi tayo naniniwala pinatawad na tayo, ang ibig sabihin nun is in the context of sacrifice, kailangan mo pumatay ulit or magdanak ng dugo ang Panginoon para
patawarin ka. Kasi without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Now, Forgiveness. karamihan ng mga kaibigan nating SDA, andun pa sa Old Testament practice na daily Oo. sacrifice. Yeah. Okay? And then, Yeah. whereas ang Kailangan Ebanghelyo, lang, gospel, kailangan lang sinabi, every day, every time mag-appeal sa Diyos, Lord, patawarin mo ako. Opo. So yun yung nakakatakot kasi nga we want to make Nakakatakot pala clear that the investigative judgment position teaches that you need to make sure that you are in that sinless perfection mode. Kaya nga confess, sin, confess, sin, confess. And kahit hindi ka nagsisin, you need to be sin conscious so that every act you confess. Kasi baka mamaya, yung mabuting ginawa mo, kasalanan din pala yun. Yung pagdating ng banal na araw, baka yung kilos mo, pagbiyahe mo, pagbayad mo sa jeep, o pagbayad mo sa taxi, or nag-Gcash, or whatever, kasalanan pala yun. Kaya nga, there is no assurance of salvation in this belief number 24. Oo, yun nakakatakot yun. Kaya mga kaibigan ha, ito yung verse po ang ating pinag-aaralan dito. 2 Corinthians 5:17-20. Kaya nga, mula verse 17, Brother Toto, inuna kasi, usually binabasa natin 19 hanggang 21. Pero maganda na tinaas natin 17 kasi makikita na natin dito sa pananaw ng mga sumulat na si Paul, inspired by the Holy Spirit, yun lamang nakikinabang, yun lamang nakatanggap ng peace, yun lang mga genuine Christians na nakatanggap ng salvation, yung talagang na-save sa kanilang kasalanan at nakinabang, nag-benefit doon sa cross ni Jesus Christ, assurance sila. Pwede mo nang tawagin sarili mo, I am a new creation. Hindi parang, hindi pa lang, under process pa lang ako ng creation. On the process. Kasi parang, parang ang concept natin noon, nung tayo nandun pa sa kabila, hindi pa tayo new creation. We're on the process to become a new creation. Kaya nga kami nagsisikap na sundin ang kautusan. Kaya nga kami nagsisikap na huwag kumain ng karumal-dumal. Kaya nga kami ay nagbibigay na ikapo. Kasi kami kaya, kumaga, dahil sa maling konsepto at hindi pagkaunawa dito, Brother Toto, nagiging malinaw ngayong gabi na maraming tao pa rin, hindi lang sa Seventh-day Adventist, may mga Christians din, na parang ang kanilang way of worship or way of life as a Christian, parang in the process to become new creation and to be reconciled parang by God. Samantalang, dito sa ating talata na sinasabi, mga kaibigan, it is the present experience ng mga tunay na anak ng Diyos, ng mga Kristiyano. Presently, habang ako'y nagsasalita, masasabi mo na kung ikaw'y totoong na born again Christian, na ikaw isang bago ng nilalang. Reconcile ka na. Kaya lang, bilang tayo dati mga Seventh-day Adventist, Brother Toto, honestly lang, kahit nung ako'y Adventist pa, hindi ko masabi sa sarili ko na ako'y na-reconcile na sa Diyos. Hindi ko masabi sa sarili ko na ako'y new creation. Bakit? Kasi nga nagkakamali pa ako. Kasi nga hindi ko pa na-perfect ang pagsunod ko. Yung aking performance, yung aking mga duty bilang Seventh-day Adventist. Tuloy, naman reconcile na ako sa Diyos. Ang pakiramdam ng isang Adventist, and I'm speaking to most of the Seventh-day Adventists, galing ako dyan, yung ginagawa nilang pagsimba ng Sabado, hindi pagkain ng baboy, yung yung pagbibigay ng tithes, mabubuting gawa, pagsunod sa kautusan. Ito po ay means in order for them to be reconciled to God in the future. Ginagawa nila yon para ma-reconcile sa Diyos. Samantalang ngayon tayo, Brother Toto, napakalinaw. Kaya tayo gumagawa ng mabuti ngayon kasi na-reconcile na tayo sa Diyos. Tama po. Ang laki ng pagkakaiba, di ba, Brother Toto? Ang laki ng pagkakaiba. Talagang ang laki po ng impact sa atin yung pag-intindi natin what justification is, yung past lesson natin. And at the same time, itong word na reconciliation. Kasi sa Romans chapter 5 verse 1,
It is a conclusion of Paul after presenting nga yung depravity of man, yung napakamakasalanan ng tao, kahit alam nilang may Diyos ay tinatalikuran nilang Diyos, gumagawa sila ng masama, at pinapahintulot nila ang kasamaan. Tapos yung mga Hudyo naman, sabi ay kami anak ni Abraham at mayroon kaming kautusan, kaya sabi niya walang visa yan. Kasi kayo sa mata ng Diyos, Hudyo ka man o Hintil, pareho lang. Kaya pagdating doon sa 4, Roma 4, tinuro niya na, sa 3 pala, sabi niya lahat ay nagkasala at walang banal kung kahit sino man. Tapos, yun nga, pinakita niya yung kwento tungkol kay Abraham na sabi niya, si Abraham nangako na magiging ama siya ng marami. At ang mga nasyon ay mabibiyayaan sa kanya. So wala pa naman nangyayari pero naniwala si Abraham at habang nakikita niya na tumatanda siya, walang nangyayari. Pero kumapit siya hanggang nasubukan siya. Yun ngayon nakita na ang kanyang pananampalataya ay talagang namunga kasi patuloy siyang naniniwala sa Diyos. Kaya sa Roma 5:1, sabi nga, datapwat, sabi nga, therefore, having been justified by faith, yan yung kay Abraham, di ba? Yung faith, na-justify siya bago pa siya tinuli. Sabi nga, we have peace with God. Tayo naman yun. Bago tayo, yun nga, nakatupad ng kabanalan, nung inireconcile tayo ng Panginoong Hesukristo sa Ama, tayo ay mayroong kapayapaan na. Itong peace pala na ito, pinag-aralan ko yung ibig sabihin nun, galing pala yun sa root word ng Hebrew na shalem at saka kabuuan, shalom. And sabi pala dito, pagka shalom, we have peace with God, ay marami palang ibig sabihin yung shalom. Sabi nga, to fully restore what was lost. So pag sinabing shalom, na-restore tayo to our new, in a new and living way. Kaya nga new creation tayo. Tapos ang batian pala ng mga Hudyo at tayo ay siguro na dapat magbatian din, that may peace be with you through Christ, is that we are made whole, complete, nothing missing in your life. Hindi ba napakaganda? Yan yung batian din ng mga kapatid natin Muslim. Salam alaikum. Salam is shalom. Sa Hebrew ay sa Arabic, salam naman sa Arabic. Salam alaikum. Peace be with you. Kaya mga kaibigan, ito'y magandang palaisipan din. Pag-aralan nyo. At tanong nyo inyong sarili ngayong gabi, ikaw ba'y nagsisikap maging banal, nagsisikap ka maging obedient para ma-reconcile ka sa Diyos? O ikaw ay reconcile na sa Diyos? Ang pangatlong aspect na sinasabi dito, Brother Toto, we implore you in behalf of Christ, be reconciled to God for the sake, for our sake. He made him, Jesus, to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Ito yung sinasabi natin kanina. No? Si Jesus, hindi naman talaga siya makasalanan, pero itinuring siyang makasalanan for our sake, para sa ganon, at sabi nga, ang Diyos, every time we commit sin, hindi na ika-count yung ating trespasses against us. Yun nakikita ko dito, Brother Toto, na good news ng judgment on the cross. Pag ikaw pala, tinanggap mo si Jesus at nagkaroon ng great exchange ikaw at ang si Jesus sa buhay mo, at tinanggap mo na si Jesus namatay sa kasalanan mo, saka mo lang mararanasan yung pangako ng Diyos dito na hindi na bibilangin sa iyo kung ano man ang kasalanan na gawin mo. Kasi lahat yan na-i-account na kay Jesus Christ sa cross 2,000 years ago. Hanggang ngayon. Kaya pala, ngayon ko lang naintindihan na hindi kagaya dati, no, ako hindi pa Kristiyano. Lord, pagkawarin mo ko, hindi pa ako sigurado kung pinatawad na ako sa kasalanan ko kasi ang bigat ng kasalanan ko. Everything has been done already. Kung makagawa ang isang Kristiyano pala ng isang kasalanan ngayon, hindi na ibibilang sa iyo ng Diyos na ikaw yon. But this sin will be counted to what happened on the cross 2,000 years ago. Sana naintindihan ng ating mga kaibigan yun. At ito ba maganda, as long as you have your faith in Christ, nagkasala ka,
at ito ay hindi ibibilang sa'yo ng Diyos, still, siyempre, of course, you have to confess. Confessing sin, sabi sa 1 John, is not necessarily kaya ka nagko-confess kasi gusto mo masiguradong pinatawad ka at ihingi ka. No, you were already forgiven 2,000 years ago. Kaya ka nagko-confess ng sin, ibig lang sabihin, nag-agree ka na somehow nakagawa ka ng kasalanan. Because yung word na confess sa Greek means you are in agreement with God na yung ginawa mo kasalanan. Yun yung sinasabi dun sa 1 John 1:9. Kasi baka may magtanong, brother, paano Yeah, sinabi? yung homologeo nga, yung homologeo means Homologeo, Greek. yung nag-agree ka in mind and one na si God ay nagawa na yung kanyang katungkulan. Kaya nga pagdating dun sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, pinapaliwanag ni Juan yung propitiation part. Na even if you sin, we have an advocate, di ba? Jesus Christ, our advocate. Kasi yung payment nung kanyang sacrifice is more than sufficient. Hindi ko sinabing sufficient, more than sufficient. Kumbaga, kung ang utang natin ay 1 milyon, ang binayad ni Kristo 1 billion.